Joel Embiid nakabalik na sa Sixers, impact agad, wala nang pakialam si Dunleavy kahit merong masasaktan. Mga young talent mauubos sa deadline. Nagbalik ng matagumpay ang Philadelphia 76ers sa Wells Fargo Center nitong Sabado ng araw kung saan matagumpay nilang tinalo ang Charlotte Hornets sa isang malakas na 108-98 win. Ang labang ito ang huling pagkikita ng dalawang koponan ngayong season matapos ang tatlong sunod na panalo ng Sixers laban sa Hornets sa kanilang mga naunang laban. Ang star center na si Joel Embiid na nagbalik matapos magtamo ng right sinus fracture ay naglaro suot ang isang protective mask at nagpakitang gilas na may 34 na puntos, 8 assist at 5 rebound. Mabilis na pumutok ang Sixers sa simula ng laro, umabot sa 23 puntos ang kanilang kalamangan. Bagamat nagawang paliitin ng Hornets ang lamang sa 4 na puntos sa huling mga minuto, nanatiling matatag ang Philadelphia upang masilyuhan ng panalo. Nagningning din si Tyrese Maxey na may ambag na 23 puntos at 6 na assist, habang si Kelly Oubre Jr. ay nagdagdag ng 22 puntos at 5 rebound. Ang veteranong si Paul George ay nagbigay ng 5 puntos, 10 rebound at 8 assist na nagpapakita ng kanyang all-around na laro. Mula sa bench, nagmarka si Ricky Council ng 11 punto at nagbigay naman ng mahalagang suporta si Gershon Yabusele na may 9 na punto at 5 rebound. Sinimulan ng Sixers ang laro sa pamamagitan ng malalakas na 3-pointer na nagtakda ng tono para sa laban. Malaki ang papel ni Maxey, ang kanyang kakayahang makahanap ng ritmo mula sa malayo ay maaaring maging mahalaga sa ambisyon ng Philadelphia sa playoffs. Bagamat nahirapan siya sa long-range shooting ngayong season, ang larong ito ay nagpapakita ng positibong pagbabago. Sa espasyong nalikha ni na Embiid at George, naging mas agresibo si Maxey sa pag-atake sa depensa ng Hornets. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbabalik ni Embiid? Sa ibang balita naman, malaki ang paniniwala ng Golden State Warriors sa talento ng kanilang roster sa simula ng 2024-25 NBA season. Ngunit matapos ang 9 na talo sa kanilang huling 11 laro, tila nagbago na ito. Simula nang matalo sila sa Houston Rockets sa NBA Cup quarterfinals noong nakaraang linggo, iniulat ng NBA insider na si Brett Siegel na mas pinaiting ng Warriors ang kanilang aktibidad sa trade market batay sa mga mapagkakatiwalaang sources. Dagdag pa ni Siegel sa record na 14-12 at pang-10 sa Western Conference, mas open na ngayon ng Warriors kaysa dati na talakayin ang posibilidad ng pag-trade sa kanilang mga batang manlalaro tulad nina Jonathan Kuminga, Moses Moody at Brandon Podziemski. Dati, ang Warriors ay may matibay na kumpiyansa sa kanilang kabataang trio at nakatuon sa pagpapalago ng kanilang talento. Ngunit ang pagiging bukas sa trade para sa kanilang mga batang manlalaro ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad para sa Warriors na layuning makuha ang isang big name star na maaaring ipares kay Steph Curry ayon sa ilang ulat mula pa noong off-season. Isa sa mga particular na target ay ang Miami Heat star na si Jimmy Butler na tinukoy ni Siegel bilang paboritong kunin ng Warriors. Gayunpaman, ang kontrata ni Butler at ang pagiging hard cap ng Warriors sa unang apron ay nagpapahirap sa sitwasyon na posibleng magresulta sa trade ng ilang manlalaro upang magkasya ang sweldo. May mutual na interest din umano ang Phoenix Suns at si Butler ayon sa mga ulat. Ang mga manlalaro tulad ni Kuminga, Moody, Podziemski at Trayce Jackson-Davis ay madalas itinuturing na kinabukasan ng prangkisa. Ngunit ang kawalan ng konsistensya ni Kuminga, ang hindi matatag na papel ni Moody at ang patuloy na paghihirap ni Podziemski ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Noong Hunyo, sinabi ni General Manager Mike Dunleavy na kailangan itong maging isang trade na makakabago ng lubos sa direksyon ng aming prangkisa. 6 na buwan makalipas, mas malinaw na ang deadline ay papalapit na. Palagi kaming agresibo, sabi ni Dunleavy sa isang Zoom call kasama ang mga reporter. Kailangan mong maging maingat sa kung ano ang binibitawan mo at kung ano ang nakukuha mo. Ngunit kung may magpapabuti sa team, gagawin namin. Patuloy pa rin ang Warriors sa tinatawag na Jonathan Kuminga experiment sa Year 4. Ngunit ayon kay Siegel, maraming tao sa labas ng Warriors organization ang naniniwalang limitado na ang panahon ni Kuminga sa team. Hindi pumirma si Kuminga ng contract extension bago ang season, kaya't marami ang tinitingnan ang season na ito bilang kanyang pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga. Sa loob ng 24 na laro ngayong season, may average si Kuminga na
15.3 points for 44.1% shooting, 4.4 rebounds at 2 assists in 25.3 minutes. Malakas ang presensya niya minsan para sa Warriors, ngunit sapat na ba ito? Samantala, patuloy na nagiging alalahanin ang sophomore slump ni Podziemski. Ang 21 taong gulang na manlalaro ay may average na 8.2 points for 39.6% shooting from the field and 25.8% from the 3-point range with 4.6 rebounds at 3.5 assists in 24.5 minutes. Si Moody naman ay may iniindang injury sa tuhod na nagpaliban sa kanya ng 3 laro. Bago ang injury, may average siya na 7.4 points and 42% shooting from the field and 36.6% from long distance with 1.9 rebounds at 0.9 assists. Ang tubong Arkansas ay pumirma ng 3 taong extension noong Oktubre. Walang lihim na layunin ng Warriors na masulit ang championship window ni Curry. Ang mga bagay na gumagana noong simula ng season ay tila hindi na sapat. Ang pagdagdag kay Dennis Schroeder ay dapat makatulong kahit na ang kanyang debut sa Warriors ay nauwi sa nakakahiyaang pagkatalo sa Memphis. Gayunpaman, maaaring kailanganin pa rin ng Golden State na baguhin ang kanilang roster bago ang trade deadline sa February 7th at tila mas handa na silang bitawan ang kanilang dating promising assets para sa mas malaking kapalit. Nakikita na ang Golden State Warriors ang unang gumawa ng hakbang sa trade season sa pagkuha kay Dennis Schroeder mula sa Brooklyn Nets noong nakaraang linggo. Ngunit mukhang hindi pa tapos ang Warriors sa pag-upgrade ng kanilang roster. Patuloy pa rin silang aktibo sa trade market lalo na matapos ang kanilang pagkatalo sa NBA Cup laban sa Houston Rockets kung saan tinitignan nila ang mga manlalaro tulad ni Kyle Kuzma at Nikola Vucevic bilang mga posibleng target ayon sa NBA insider na si Brett Siegel. Ayon kay Siegel, ang pagiging open ng Warriors na pag-usapan ng ilang batang manlalaro nila tulad ni Jonathan Kuminga, Moses Moody at Brandon Podziemski sa mga posibleng senaryo ng trade ay ang magpapalawak sa tsansa na sila ay makakakuha ng malalaking pangalan sa liga. Bukod kina Kyle Kuzma at Nikola Vucevic, ilan pa sa mga posibleng trade target ng Warriors ay sina Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith, Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Donte DiVincenzo, Matisse Thybulle at DeAndre Hunter. Iniulat din ni Siegel na bagamat hindi pa nababanggit si Zach LaVine bilang trade target ng Warriors, maaring magbago ito dahil sa kamakailang magandang laro ni LaVine. Ang Warriors ay nasa kalagitnaan ng standings sa Western Conference ngayong season. Ang kanilang record sa kasalukuyang ay biglang bumaba sa ika-10 pwesto sa West. Natalo sila sa 8 sa huling 10 laro, kabilang ang 3 sunod-sunod. Galing din sila sa nakakahiyang pagkatalo sa Memphis Grizzlies kung saan nalimitahan si Stephen Curry sa 2 puntos at walang naipasok na field goal. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang team nitong off-season nang pumirma si Klay Thompson sa Dallas Mavericks bilang free agent. Iniwan ang tanging prangkisa na nakapagbigay sa kanya ng 4 na kampyonato. Ang pagdagdag kay Schroeder sa koponan ay makakatulong bilang isa pang shot creator at offensive threat at magpapagaan sa ball handling duties ni Curry. Ngunit kailangan pa rin ng Warriors na mag-upgrade ng kanilang roster kung nais nilang maging kompetitibo sa Western Conference. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.